camera here? No. I think you have the wrong home. Why are you doing this, Dad? Because you're here. Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa gitna ng isang masukal na kagubatan, kung saan ang isang lalaking nagngangalang Jeff Morel, ay mabilis na tumatakbo at desperadong sinusubukang makatakas. Bigla siyang nadapa pababa ng burol, at malubhang nasugatan, hanggang sa hindi na siya makatakbo kaya sinubukan ni Jeff na gumapang patungo sa kaligtasan. Subalit agad niyang natagpuan ang sarili na na-corner ng tatlong baliw na nakamaskara, sina Scarecrow, Pinup Girl, at Dollface. Iwinasiwas ni Scarecrow ang kanyang palakol at brutal na tinapos ang kawawang lalaki. Lumipat ang eksena sa dalawang magkasintahan na sina Maya at Ryan, na nagmamaneho patungong Portland upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 anibersaryo. Sa kanilang paglalakbay, nagpasya silang lumihis mula sa highway. Habang nagmamaneho at naghahanap ng makakainan, naglandian ang dalawa na muntik nang maging sanhi ng kanilang pagkabangga sa isa pang sasakyan. Dito ay ipinakita na may hika si Ryan, kaya ang insidenteng iyon ay nagdulot sa kanya ng hirap sa paghinga, pero nagpatuloy pa rin ang magkasintahan sa kanilang biyahe ng ilang oras, hanggang sa biglang mawalan ng signal ang kanilang mga telepono. Dahil dito ay medyo kinabahan ang dalawa, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagmamaneho, umaasang magiging maayos ang lahat. Nang maglaon, dumating ang magkasintahan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Venus, at huminto sa isang lokal na diner para mananghalian. Habang naghihintay sa kanilang order at nag-uusap, may isa pang magkasintahan na nakarinig ng kanilang usapan, at nagsabi rin na ipinagdiriwang nila ang kanilang anibersaryo ng kasal. Subalit nilinaw ni Maya na sila ay magkasintahan pa lamang at hindi pa kasal. Matapos kumain ang dalawa, naghanda na sila para umalis, subalit habang nagbabayad napansin nila ang isang poster ng nawawalang tao para sa lalaking nagngangalang Jeff Morel. Sinabi ng waitress na huli itong nakita roon habang kumakain bago siya biglang nawala ng walang bakas. Nang paalis na ang magkasintahan para ipagpatuloy ang kanilang biyahe, agad na pagtanto ni Ryan na ayaw mag-start ng kanilang sasakyan. Habang patuloy na nahihirapan si Ryan upang mapaandar ito, biglang kumatok ang isang matandang mekaniko na nagngangalang Rudy, at inalok niya ang magkasintahan ng tulong para tignan ang kanilang sasakyan. Matapos itong suriin, sinabi ni Rudy na sira ang alternator, kaya kailangan nilang kumuha ng bago mula sa dealer, subalit dahil sarado na ang tindahan, bukas ng hapon pa daw ito maaayos. Dahil dito, walang pagpipilian ang magkasintahan kundi manatili doon magdamag. Tinanong ni Maya kung may matutuluyan ba sa lugar. Sumagot si Rudy na sarado ang lokal na motel dahil inaayos pa ito. Sa kabutihang palad, iminungkahi ng isa sa mga waitress na manatili sila sa isang malapit na Airbnb. Ipinaliwanag niya na ginagamit lamang ng may-ari ang cabin tuwing panahon ng pangangaso at pinapaupahan ito sa natitirang bahagi ng taon. Pagkarinig nito, naghinala si Ryan at inakusahan si Rudy na niloloko sila. Naniniwala siyang sinadya ng mekaniko na sirain ang kanilang sasakyan para kumita, ngunit pinawalang bahala ito ni Maya. Iginiit ni Maya na walang dapat ikabahala at pumayag na ipagawa ang sasakyan kinabukasan, at nag-alok ang waitress na ihatid sila sa cabin dahil doon din ang direksyon niya pagkatapos ng trabaho. Nang maglaon, hinatid sila ng waitress at nakarating sila sa cabin sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos nito, kinuha ni Maya ang susi, at binuksan ang pinto. Pagpasok sa loob ng cabin, mukhang komportable naman ang lugar, at sinabi ni Maya na mas maganda pa ito kaysa motel. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Ryan na ilagay ang beer sa ref, ngunit nalaman nilang hindi ito gumagana. Nakita nila ang emergency contact number ng may-ari na si Joe, kaya tinawagan agad ito ni Maya at hiniling kay Joe na magpadala agad ng mag-aayos ng refrigerator. Habang nagmumuni-muni ang dalawa at ini-enjoy ang gabi, nagyakapan ang magkasintahan sa balkonahe at pumasok sa loob. Sinubukan nilang gumawa ng milagro, subalit bigla silang nabulabog ng malalakas na katok sa pinto. Pagbukas ni Ryan ng pinto, nagulat sila nang may isang babaeng nakatayo sa dilim, at nagtanong ito tungkol kay Tamara. Ngunit sinabi nilang mali ang bahay na napuntahan niya, at ilang segundo siyang tumayo doon bago umalis. Dahil dito ay nabahala si Ryan sa kanyang presensya dahil nasa gitna sila ng kagubatan, at bigla na lamang siyang nawala sa dilim. Matapos noon, makikita ang magkasintahan na nag-uusap tungkol sa kanilang buhay at mga plano sa hinaharap.
Binanggit ni Maya ang tungkol sa kasal, at nais na niyang makasama si Ryan habang buhay. Masaya si Ryan na marinig ito, ngunit dahil sa sobrang emosyon, inatake siya ng hika, kaya sinimulan niyang hanapin ang kanyang inhaler. Subalit sinabi ni Maya na naiwan niya ito sa kotse. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Ryan na gamitin ang lumang motorsiklo sa labas upang kunin ang kanyang inhaler sa bayan, at nangako rin siyang bibili ng pagkain para sa kanilang dalawa. Matapos makaalis ni Ryan, mag-isa si Maya kaya nakipag-video call siya sa kanyang kaibigan, subalit bigla itong naputol dahil sa isang ingay, at narinig niya ang malalakas na yabag mula sa labas. Sa pag-aakala niyang bumalik na si Ryan kaya tinawag niya ito, ngunit walang sumagot, at biglang may kumatok ng malakas sa pinto, na halos ikatakot niya ng husto. Sumilip si Maya sa peephole, at nagulat nang makita ang parehong nakakatakot na babae kanina. Muli nitong tinanong si Tamara, ngunit mariing sinabi ni Maya na wala roong ganoong tao. Sa kasamaang palad, paulit-ulit lang ang tanong ng baliw na babae habang kumakatok sa pinto ng malakas. Habang sinusubukan ni Maya na kausapin siya, may makikitang misteryosong tao sa loob ng silid na biglang dumaan. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag na papalayo, at inisip niyang umalis na rin ang baliw. Umupo si Maya at ipinagpatuloy ang kanyang inumin upang mapakalma ang sarili, subalit napansin niyang nawawala ang kanyang telepono na iniwan niya sa mesa. Kinalaunan, nakita niya ito sa isang malapit na estante. Habang nagtataka kung paano ito napunta roon, bigla siyang nagulat nang makarinig ng isang lullaby mula sa labas ng cabin. Lalong kinabahan si Maya habang dahan-dahan na lumalapit upang tignan ito, subalit wala siyang nakita, kaya tinawagan niya si Ryan, ngunit napunta ito sa voicemail. Ipinaalam niya ang nangyayari, at nagpa siya siyang harapin kung sino man ang nasa labas. Nang paglabas niya, wala siyang nakitang kahit sino, kaya bumalik siya sa loob at nagsindi ng yosi para maibsan ang stress. Samantala, dumating si Ryan sa garahe at kinuha ang kanyang inhaler sa kotse, ngunit bigla siyang hinarap ni Rudy at mukhang naiinis ang mekaniko dahil hindi siya naabisuhan sa pagdating niya, at muntik pa niya itong mapagkamalang magnanakaw. Dahil sa kaba, humingi ng paumanhin si Ryan at agad umalis gamit ang motorsiklo. Huminto siya sa isang kainan, kung saan muli niyang nakita ang magkasintahan kanina. Sa kabilang banda, nagpa siya si Maya na tumugtog ng piano para ma-distract ang sarili. Ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay sa likod niya at nang pagtingin niya ay wala naman siyang nakita, kaya nagpatuloy lang ito. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, may isang nakakatakot na lalaking nakamaskarang scarecrow na nanunood sa kanya bago ito biglang nawala. Nang maglaon, habang naliligo si Maya, muli na naman nagpakita ang baliw na scarecrow. Tahimik lang itong naninilip bago muling mawala. Matapos noon, biglang nawala ng kuryente, at naiwan si Maya mag-isa sa nakakatakot na cabin. Nakakarinig siya ng kakaibang mga ingay sa paligid ng bahay, ngunit wala siyang nakikita. Binaliwala niya ito at hinanap ang fuse box. Subalit sa pagkakataong ito, bigla niyang nakita ang isang taong nakamaskarang parang mukha ng manika, kaya agad siyang tumakbo paakyat at nagkulong sa isang storage room. Kinabahan si Maya habang nakikinig sa mga yabag papalapit, at may biglang nagbukas ng pinto. Ngunit si Ryan pala iyon na sa wakas ay nakabalik na, at agad niyang ikinwento ang lahat ng nangyari. Inayos ni Ryan ang kuryente at nang matapos, napansin niya ang isang painting sa silid, at inisip na baka iyon ang napagkamala ni Maya na tao. Naniniwala siyang nag-iilusyon lang siya dahil sa epekto ng alak at ang dahon na niyosi nito kanina. Habang unti-unti nang kumakalma si Maya, bigla silang nakarinig ng panibagong katok sa pinto. Naiinis na si Ryan, kaya binuksan niya ito at nakita ang babae na nakatayo sa malayo. Lumapit siya rito ngunit agad itong tumakbo palayo. Matapos noon, naupo na ang magkasintahan upang kumain. Natuwa pa si Maya sa magulong paraan ng pagkain ng kanyang jowa. Ngunit bigla nilang napansin ang patak ng dugo na tumulo sa kanilang mesa, at sa kanilang takot, nakita nilang may nakabiting patay na manok sa itaas nila. Sa takot ng dalawa, agad nilang isinara ang lahat ng bintana at pinto. Ngunit may biglang umampas sa pinto gamit ang palakol, na muntik nang tamaan si Maya. Agad na tumakbo ang magkasintahan at nagtago sa isang silid. Binaraan nila ito gamit ang mesa, at tuluyan winasak ng baliw na si Scarecrow ang pinto. Maya-maya, lumitaw din ang kanyang mga baliw na kasama, si Dollface mula sa itaas, at si Pinup Girl na tumutugtog pa ng piano. Habang naghahalughog ang dalawang baliw sa bahay, nagtungo si Scarecrow sa silid kung saan nagtatago ang magkasintahan at binasag ang pinto. Subalit tinitigan lamang sila ni Scarecrow bago umalis. Nang maramdaman ng dalawa na tuluyan nang umalis ang mga baliw,
Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Natuklasan ni Ryan na wasak na ang kanyang telepono at may nakaguhit na smiley face dito. Habang hindi naman makita ni Maya ang kanya, sinubukan nilang tumakas gamit ang motorsiklo, ngunit bigla itong sumabog sa harap nila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, bumalik sila sa loob ng cabin upang maghanap ng armas para sa depensa. Naalala ni Maya na mangangaso ang may-ari, kaya maaaring may baril doon. Subalit dahil naroon pa rin sina Scarecrow at Pinup Girl sa labas, kailangan nilang magplano para makalabas ng ligtas. Natuklasan ni Maya ang isang bentilasyon na maaaring daanan palabas sa ilalim ng bahay. Maingat silang gumapang, sinisigurong hindi gagawa ng ingay dahil nasa itaas lang ang mga mamamatay tao. Patuloy silang gumapang sa dilim hanggang sa aksidenteng natusok ang kamay ni Maya ng isang pako. Napasigaw siya ng bahagya, ngunit agad siyang pinatahimik ni Ryan. Narinig ni Pinup Girl ang sigaw at sinuri ang paligid habang may hawak na kutsilyo, ngunit hindi siya kumilos at bumalik na lamang sa ginagawa. Inalis ni Ryan ang pako sa kamay ng kanyang jowa at pinunit ang kanyang damit upang balutan ito. Pagkatapos, nakalabas sila mula sa ilalim ng cabin. Mabilis silang tumakbo papunta sa malapit na shed, subalit nadapa si Ryan at nahulog ang kanyang inhaler nang hindi niya alam. Ngunit nakapasok pa rin sila sa madilim na shed na walang kuryente. Sinindihan ni Maya ang lighter, at makikita si Pinup Girl na nagtatago sa dilim. Walang kamalay-malay ang magkasintahan habang naghahanap ng armas, na nasa tabi lang pala nila ang baliw. Nakakita sila ng palakol, ibinigay ito ni Ryan kay Maya at umakyat upang maghanap ng baril. Biglang hinarap ni Pinup Girl si Maya, at sabay na pumasok si Scarecrow mula sa bintana at umatake. Ngunit nakahanap si Ryan ng shotgun at nagpaputok bilang babala. Dahil dito, napaatras ang mga baliw, at nakatakas ang magkasintahan mula sa shed. Maingat silang bumalik sa cabin ngunit may narinig silang ingay sa porch. Sinamantala ni Ryan ang pagkakataon at pinaputukan ang hindi kilalang tao, na agad naman kinuha ni Lord. Ngunit nang lapitan nila ito, laking gulat nila nang makitang walang maskara ang tao at posibleng si Joe, ang may-ari ng cabin na dumating upang ayusin ang refrigerator. Kahit nagulat sa nangyari, napansin nila ang susi ng kotse at ang sasakyan nito na maaaring makatulong sa kanilang pagtakas. Nakakita rin sila ng telepono sa loob ng kotse. Ngunit habang tatawag si Maya sa pulis, biglang binasag ni Pinup Girl ang bintana ng sasakyan gamit ang ladrilyo. Sinubukan nilang magmaneho palayo, ngunit dumating si Scarecrow gamit ang kanyang truck at paulit-ulit silang binangga, hanggang sa maipit ang kanilang sasakyan sa pagitan ng puno at truck. Nakalabas si Maya sa sirang bintana, ngunit naipit ang paa ni Ryan, kaya inutusan niya si Maya na tumakas habang may pagkakataon pa. Maya-maya, sumugod ang baliw, subalit nagawa ni Ryan na depensahan ang sarili gamit ang baril. Maingat niyang pinalaya ang kanyang paa at binasag ang windshield. Kahit sugatan, hinanap niya si Maya habang dala ang shotgun. Samantala, tumakbo si Maya sa kagubatan habang hinahabol ni Dollface. Nakarating siya sa isang abandonadong pader at nagtago sa mga tuyong dahon. Dumating ang baliw at tumingin mismo sa kanyang pinagtataguan, ngunit hindi siya napansin at umalis na lamang. Sinamantala ito ni Maya at tumawag sa 911, ngunit dahil mahina ang signal sa kagubatan, naibigay niya lamang ang address ng cabin. Bigla niyang nakita ang isang nakakatakot na tanawin, isang naagnas na bangkay sa tabi niya. Sa takot, sinubukan niyang tumakas. Samantala, si Ryan ay halos hindi na makahinga dahil sa atake ng hika, ngunit nagawa niyang gumamit ng plastic bottle bilang pansamantalang inhaler. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Maya hanggang sa makita niya ang baliw na si Pinup Girl mula sa malayo. Tinutukan niya ito ng baril at inutusan na ibaba ang kutsilyo. Tinanong niya kung nasaan si Maya, subalit tinukso lamang siya ng babae at tinawanan niya lang ito. Bago pa niya ito mapatay, biglang dumating si Scarecrow at pinatumba siya gamit ang palakol. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagtakbo si Maya at nagtago ito sa isang puno. Akala niya nakatakas na siya kay Dollface, subalit hindi nito alam na nasa likod niya na ito at agad siya nitong pinatulog. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang walang malay na si Maya. Matapos noon, nagising si Ryan sa cabin. Nakatali sa upuan katabi si Maya, habang nakatayo sa harap nila ang tatlong mga baliw. Sa gitna ng takot, nag-propose si Ryan kay Maya, at tinanggap niya ito nang umiiyak. Subalit agad itong nasira nang biglang saksakin si Ryan ni Pinup Girl sa tiyan, at pinatumba ni Scarecrow ang upuan ni Ryan. Kaya ang kawawang lalaki ay tuluyan ng kinuha ni Lord, habang si Maya naman ay walang magawa kundi tignan ang kanyang kasintahan habang umiiyak. Dahil sa galit ay hinarap ni Maya ang mga baliw, at tinanong kung bakit nila ito ginagawa. Sa malamig na tono,
Sumagot si Pinup Girl, at sinabing dahil nandito kayo. Sinaksak si Maya ng baliw na si Scarecrow at pinagmasdan nila ito habang nag-aagaw buhay. Pagkatapos ay umalis ang tatlo gamit ang kanilang sasakyan. Sa huling eksena, makikita si Maya na nasa ospital at himalang nakaligtas. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.